Hi, ako nga pala si Romel, isang foreign English teacher dito sa Taiwan. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, dati rin akong guro sa pampublikong paaralan sa Pinas. Ngayon, samahan niyo ako sa isang araw na kaganapan ko dito sa Taiwan bilang isang OFW na guro. Palaging isa sa pinakamahirap na isipin ay kung anong kakainin para sa umagahan. Bilang isang sanay nakakain na lang pagising sa umaga nung nasa Pinas pa, gumigising ako ng maaga, kadalasan alas 6 upang maghanda ng umagahan at para sa pagpasok. Una kong inihahanda ang tubig para sa kape at ang aking lunchbox. Sa mga mahilig magkape dyan, alam niyo naman ang pakiramdam kapag hindi kayo nakapagkape pagkagising sa umaga. Parang may kulang na agad sa araw natin. Medyo may kabagalan akong kumilos lalo sa umaga kaya mas gusto ko na gumigising ng maaga, may pasok man o wala para makapaghanda at hindi nagmamadali. Medyo may kalamigan pa rin dito sa Hsinchu kaya 3 damit pa rin ang suot ko sa umaga. Pabago-bago rin kasi ang panahon kaya mas mabuting handa. 3 nga pala kami magkakasama sa bahay at ako palagi ang nahuhuling umalis sa umaga dahil walking distance lang naman ang aking school. Baka maitanong ninyo, nagdadala na lang ako ng lunchbox dahil sa school may binayaran akong lunch para sa buong semestre. Kaya hindi ko problema ang paghahanda ng pananghalian. Umaambon ngayon at kasalukuyan ako naglalakad papunta sa train station. Sa aking school, pwede akong maglakad at pwede rin akong sumakay ng tren para sa 3 minutong biyahe dahil isang stop lang naman ang layo nito. Pagkababa ng tren ay matatanaw na ang aking school na pinagtatrabahuhan. Dito, dumaan muna ako sa 7-Eleven upang bumili ng pagkain sa umagahan. Hindi na kasi ako nakapagluto kaya kalimitan bumibili na lang ako nitong onigiri, isang Taiwanese rice ball tulad sa Japan. 6 na minutong lakad mula sa binabang estasyon ang layo ng aking school. Kaya hindi naman ganun kalayo kumpara sa
20 minutong lakad. Pero kapag tinanghali ako ng gising, hindi na ako pwede mag-tren dahil pasado alas 8 na ang kasunod na tren. Pagdating ko sa school, hindi ko kailangan maglinis dahil may mga bata na naka-assign para maglinis ng classroom. Kumakain ako pagkarating habang nag-aayos ng aking gagamitin para sa klase. Para mabigyan kayo ng ideya, ang focus ng aking klase ay pagbabasa, pakikinig at pagsasalita. Kaya kadalasan, ang mga lessons at activities ay palaging related sa mga kasanayang ito. Sa loob ng isang klase, may pinakamalaking bilang ako na 30 at siyam ang pinakamababa. Sa kabuuan, may 21 oras ako na klase sa loob ng isang linggo. Lahat ng klase ay isang beses lamang sa isang linggo, kaya napaka-challenging din talaga na maturuan sila ng English. Hello guys, so ngayon katatapos na talaga nung klase ko. So meron akong 4 na klase straight, nakita niyo naman sa schedule ko. Dire-diretso yun, simula 8:35 hanggang 12:05. So ngayon ako tumigil. Ay, nakakapagod. So ayun, wala na ang tao dito sa classroom ko. So ayun, tapos na yung klase ko. And ngayon, ay kakain naman ako ng aking lunch and then I'll try to make other things na kailangan kong gawin or baka mag-edit ako nitong vlog na to. So yun, kakain na ako, nakakuha na ako ng lunch. So yung lunch pala namin dito is hindi libre. So nagbabayad po kami. So parang sa buong semester, nagbayad ako ng 5,000 mahigit, 5,500 plus NT dollars. So that's around siguro mga 9,000 sa atin sa peso. So yun. So, hindi po lahat libre, nagbabayad po kami. And kung anong available na menu, edi yun ang pagkain natin. So ngayon, pork ang ulam. So, tingnan natin. Okay, so ito yung food namin ngayon. Pork. Tapos, lagi sila may gulay. And then, merong soup. Chicken. Ang lunch dito is 12:05 to 12:35. Tapos, ang kasunod noon, from 12:35 to 1:05, nap time yun. So, totoo pala yung dati ko nabasa nung estudyante pa ako na ang mga Chinese pala natutulog talaga sila sa tanghali sa school. So, totoo, may nap time talaga dito. So, ayun. Pagka natutulog ako, pero minsan kasi hindi ako nakakatulog ng ayos kasi nangingimay yung braso ko kasi nakaub-ub lang. Wala namang higaan. Yung luto ngayon ng pork ay parang adobo. Totoo lang, medyo inaantok ako kanina kasi ako gumising. Para dito sa video na to. Ang hirap gumawa ng a day in my life na content. Pero marami kasi nagtatanong, mag-vlog daw ako ng mga nangyayari sa akin dito. Share ko daw yung mga story. Edi okay, share natin sa first video ko ulit dito sa YouTube. Hello guys. So, naglalakad na ako pa uwi. Palabas na ako ng school. So, bali alas 4 na. Okay. Naglalakad lang ako papasok at pauwi ng school. Pero, kaninang umaga, nagsakay ako ng tren. Kasi pwede naman mag-tren from Judong Station papunta ng
Ronghua Station. So parang 3 minutes ride lang yon. Kaya minsan pagka inaabot ko yung 7:30 na biyahe ng tren, so makakarating ako sa Ronghua Station ng 7:33. Then maglalakad ako ng 6 minutes papunta ng school. So nakita niyo naman kanina, malapit lang naman. So, pero pag naglalakad ako, inaabot siya ng 20 minutes bago ako makarating sa bahay. Kasi medyo malayo-layo din. Mga 1.5 kilometers din yung layo ng school sa apartment. So, maya-maya, dadaan tayo dun sa dati kong apartment. Malapit lang kasi ano lang siya, 6 minutes walk lang, apartment na, tapos nasa school na rin ako. So, tawid lang tayo. Dito, yung dati kong apartment, yung building na yan. Yan. Dito sa Taiwan, maraming mga parks. Kaya parang tuwing hapon, may makikita ka mga senior citizen. Nag-exercise talaga sila. So talaga nakakatuwa kasi makikita mo napaka-active ng mga senior citizen dito. So kahit yung mga riverside, ginagawa nilang mga park. So nakakatuwa. Currently, naglalakad ako sa riverside. Yan. Actually, binabanas ako ngayon. Kasi kanina umuulan, kanina umaga. Tapos ngayon, maaraw. Tapos yung forecast bukas, umuulan na naman hanggang linggo. So, pabago-bago yung weather dito sa Taiwan. So, tingnan niyo yung park. Pakita ko sa inyo. So, yun. Pag Friday talaga, sobrang busy ko pagka umaga. Kasi nga 4 yung klase ko. So, no choice ako kundi talaga para maging robot na. Kasi minsan, okay pa sa akin yung putol-putol ang klase kahit hindi isang diretsyo kasi nakakapagod din yung isang diretsyo. Pero yun, hindi naman tayo makakapili ng schedule. So, yun na, laban na. Anyways, bukas ay Sabado na. So, sana kung hindi man sobrang mainit, kahit yung ganitong weather na lang. Medyo malapit na rin ako sa bahay. Nandito ako ngayon dun sa pinakamalaking traditional Hakka market dito sa Taiwan. So dito yun sa Judong. So every Saturday and Sunday, yun lang yung time na nakakapamalengke kami kasi yung palengke dito, bukas lang siya ng alas 8 ng, basta maaga, ng araw-araw hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos after ng 12, unti-unti magko-close na yung mga tindahan. So, pakita ko sa inyo. So, yan. Yan may sulat na yan. Yan yung parang pwesto-pwesto nila. Yan. Yung mga tolda na yan, ginagamit nila yan, binubuka lang nila. Yung parang sa Baguio na pagpatak ng yung sa gabi, sa night market, binubuksan nila. Meron din namang market dito. May mga tindahan pa rin namang bukas. Kasi
sa gabi, nagiging night market naman siya. Malamang. Gabi nga, di night market. So, hindi kasi dito. Sa Taiwan kasi common yung night market. Tapos, dito sa Judong, meron talagang Saturday night market. Pero itong traditional market, may night market talaga sila. Kasi may mga traditional market naman na walang night market. Pero dito sa Judong, meron. Traditional night market at saka Judong Saturday night market. So yan, medyo busy dito sa part na to. Tingnan nyo. Okay. So malapit lang to sa apartment namin. 3 minutes walk lang to sa apartment namin. Tapos dito, itong store na to, diyan kami bumibili ng tinapay. So masarap yung tinapay dito. Very market vibes talaga. So yan. Tawid lang ako. Kasi pupunta ako dito sa may pabilog. So meron dito yung pabilog. Yan. Medyo binabanas na ako. Kasi nga, kanina pa ako naglalakad. Kasi kakaiba talaga yung panahon dito sa Taiwan eh. Pag nasa northern Taiwan, maano mo talaga na pabago-bago yung panahon. Pag southern Taiwan naman, so gaya na pinuntahan ko last time, nagpunta ako ng Tainan and Kaohsiung. So talaga mainit, parang Pinas vibes yung weather doon. So malapit na ako dito sa may apartment namin. Apartment namin, padalawang kanto lang yung lapit niya doon sa may train station. So yung train station yun. Tapos, Filipino store to. Yan, nandiyan yung Filipino store dyan. Then, dito lang yung apartment namin. Yan. Yung building na yan. Yung kulay brown. Tatawid ako kasi may aso dito sa ilalim ng truck. One time kasi, muntik na ako makagat dito. May aso pala doon, tinali yung may-ari ng bahay. So yun lang naman yung mga kaganapan dito sa Taiwan. Very common lang naman na papasok ka, magtatrabaho, uuwi, gagawin yung gawaing bahay. So, sa harap ng apartment namin, makikita nyo, meron dito cherry blossom. Puno ng cherry blossom. Tingnan nyo. Ganda. Actually, lugon na tong mga bulaklak. So, ito yung lobby ng apartment namin. Ay, nakakapagod. Pawisan yarn. Hi. Hagardo Versosa. Ayun, I think that's all for now. So, nakauwi na ako ng bahay and alam niyo na yung kasunod nito. Magkakape ako kasi kape yung dumadaloy sa mga ugat ko ngayon. So yun, pampatanggal ng pagod. Pero yeah, so hindi na ako nakapag-intro kanina. So sana nagustuhan niyo yung video na to. And if you want more videos, so please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga next upload ko dito sa aking YouTube channel. Okay? So that's all for today. Bye!